Yun, no? So, recording kami ngayon. Nandito kami sa bago naming studio, newly renovated studio. Yan. So, episode 5, nandito ko rin kami. Nag-iba lang kami ng angulo. At it's been a while since the last time na nakapag-record kami dito sa studio na to. Kasi nga, yun nga, pinapaayos natin. But, from our Facebook live testing, medyo ginaganahan. Parang nagiging radio anchor style na tayo. Hindi na yung parang nagpa-podcast. Pero ibalik pa rin natin doon sa pagpa-podcast pa rin. Kasi hindi naman tayo, mga ganong klase ng DJ. So, balik pa rin tayo doon sa original natin. Na-excite lang tayo yon. Shout out to the Northern Taste Coffee of Sir Lovejoy Pascua. Lovejoy Pascua. Yan, from Ilocos Norte. Yan, the very first, no? Thank you. Thank you very much. Mr. LJ Pascua. Yon. Secondly, merong pang isa, The Greed Coffee Shop. Portable coffee shop naman siya. Si Crystal Gale. Thank you very much. Thank you Pareho very silang much. coffee. From Zamboanga, yung Kantoy Kusina from Zamboanga City. Wow. So, magpapadala daw sa atin ng putahe from Zamboanga at mag-sponsor for our show. Now, Sarap yan. Chabacano Cuisine. yes, yun. From Zamboanga. Tapos, special shout out also to Tinta Imprenta. Wow. Yun. Yung siguro by this time, lumabas na yung episode na yon. Dinayo ko talaga siya sa Indang Cavite. Kasi nag-sponsor siya ng, ayaw nga pala, pakikuha mo yung maliit nating i-unbox natin. I-unbox natin yan. Sabi niya, i-sponsoran niya yung t-shirt ng Buhay Rock and Roll. So magkakaroon tayo ng t-shirt. Yan. The official. Tapos ito, i-unbox natin. Pinadala niya to, actually from Tinta Imprenta, from Indang. Hindi ko pa siya nakikita, pero ngayon bubuksan ko siya habang nagre-record para genuine yung reaction. Yan. So sabi Sige niya, nga. parang souvenir slash parang yun nga, part of sponsorship. Yun! Wow. Guys, it's a mug na may logo ng Buhay Rock and Roll, guys. Yes. Tingnan nyo. Take it out. So we'll see it. Yun. So yung kape, ayan. So, paano ba? Yan. Mag-close up tayo. Close up na lang. Insert yan. natin next time. Second camera, yun. Yan. Yan. So, pinadala nila, yan, yung mug natin. Tapos sa likod, syempre, yung Tinta Imprenta na logo nung kanilang Yan. shop. Ayan. Tapos Buhay Rock and Roll yung mug. So, yung coffee na ipapadala ni Sir LJ at saka ni Ma'am Gail, meron ng lalagyan. Ayan. So, dapat, siguro 5, no? Sir, para tayo lahat meron, Lahat ng mga guests magkakaroon ng ganito habang umiinom sila ng kape. Iyon, no? Ang tawag nito, mug. Mug. Magkakape sila. Magkakape na may chaser. Tapos may tatak syempre ng tinta. Tinta Imprenta. Magkape tayo. Yun. Thank you very much So, for all our sponsors. super thank you very much. Kasi, from the time na ikinoconceptualize pa lang namin to, hindi namin akalain na by this time, for 15th episode, may nag-sponsor na. Yan. May nag-sponsor na. And Tapos, let's expect more sponsors to follow. yun, no? O dahil Correct. unti-unti at dumadami ang ating mga following Yun. at mga Display nanonood na at natin. nakikinig. Yan, display na. Thank you very much for all the support that we've been getting, Yun. especially your support to Direct Pau. Thank you very And much. it's- Okay, so this episode is a very special episode kasi nilalaksan ko lang yung loob ko, mga kaibigan. Kinakapalan ko lang yung mukha ko. Kasi kung hindi nyo na itatanong, nasa kaliwa ko yung aking mentor kung bakit ako nandito sa sining ng production. Ngayon, ito ipapakilala ko sa inyo is isa na namang mentor din, no, nasa kanan ko. Kung bakit ako nakakaintindi ng kaunti sa video. Kaunti lang, guys. Kasi ay namin ko talaga lately, akala ko, ganun eh. Akala mo, yun yung magandang lesson doon eh. Huwag mong iisipin na magaling ka na. Always palagi kang estudyante. Never stop learning. Never stop learning. Lagi ka pa rin estudyante kasi nagulat ako and nabilib ako na meron pa pala talaga akong dapat matutunan. And itong taong to, yung nagbigay sa akin ng ganong klase ng feeling. And
from the very first time na nagkakilala kami, isa sa number one na gusto kong sabihin dito, hindi siya madamot. Way back, nung nagsisimula ako, wala masyadong nagtuturo nito. Pero hindi siya nagdamot na magturo. Hindi niya ako tinuring na parang ibang tao. So still, pag may question, nagbibigay siya sa akin ng mga ideas, tinuturuan niya ako. And ang pinakamasarap is, nagbibigay siya ng yung respeto. Kahit na malayo yung agwat ng edad namin. Edad talaga, ano? Isa po siyang director. Actually, kanina, nung sabi ko, Direk, upo ka na, i-frame kita. Siya kasi yun. Siya yung gumagawa talaga nun. So, wag na natin patagalin, sir. Yes. No? So, nasa kaliwa ko muna, pakilala ko muna, syempre, yung aking co-host na kasama natin sa Buhay Rock and Roll, si Sir Rico. Second invitation to be a part of this podcast. At kinagagala ko na kami na naman ulit. Sama namin si JC, Yun. myself, and of course, Direk, who is running the show. Yes. And we have a special guest. Yun. Pakilala muna natin, sir, yung anong tawag dito? Tiebreaker ba? Ano bang magandang ano dyan? Yung parang, Icebreaker. kumbaga sa pantimpla, siya yung, sa panimpla ng luto, siya yung pampatanggal Umay. Yan. Pakilala natin ulit si JC Rivera. JC in the house. Ayan. Bago naman yung pampatanggal umay. Siya yung nag-iisang Gen Z namin. So, ayan, para magandang hapon sa inyo magkausap-usap yung mga late bloomers. Baby boomers, Oo, millennials, kasi at ang saka ating podcast Gen Z. is represented by different kinds of generation. Yan, tama sir, tama. Diba? Merong Oo. Gen Xers, may Yan. baby boomers. Sino yung baby boomers? Wala dito. Hindi ako yon. hindi pa na-schedule. Tumawag lang. Oo, medyo ugod-ugod na. So, medyo we had to fill in the blanks. Yeah. Ako pwedeng, baby boomer naman ako, aminado. Yan. Kasi malawak ang sakop nun eh. Di ba? Yes, sir. Oo. Yes, Yung sir. special guest natin, baby boomer din. Mas bata sa akin. Yun. Oo. In between. In between. Of course, si JC Yeah. represents Gen Z. Yun, Yan. Gen Z. So, hindi pang damat ang usapan to. Yan. Pang pang kabataan. Yan. Okay. Eto na, sir. I-introhan na natin. Okay. Ganito na lang kaya. Magbigay kayo ng kung paano nyo siya i-intro, tas ako yung last. Parang ganon. Yung mga adjective na pwede natin gamitin or yung part ng autobiography niya, parang ganon, no? Parang ganon. Unahin na, ikaw na, sir. Ikaw. Tapos, I-describe natin ang ating guest. I-describe natin yung ating guest, tapos ibibigay na natin sa kanya. Intro pa lang, time's up na. Yeah. Hindi. Hindi. Sige, ang intro ko dito, ito, again, ako'y, kumbaga, lucky din ako na nakilala ko to sa industriya. Na early part of my career, by accident. Kasi, syempre, nung nagsisimula pa lamang tayo, syempre tayo we absorb as much wisdom as we can doon sa mga taong, kumbaga, mga dalabhasa na. Diba? And, nakilala ko siya as a TV coverage director. Mhm. Tama. So, yung mga basics, fundamentals, and essentials ng nakita ko na ganito pala yon. Correct. And I was lucky enough and privileged enough to have worked with him in my journey in my career until pinalad tayo magkaroon ng konting negosyo hanggang nakilala ko kayo. Ang tawag ko sa kanya, ain't no mountain high enough. correct. Diba? Correct. May kantang ganun diba? Correct. So, kahit siya higante na sa industriya, Yan. kumbaga, tuloy-tuloy pa din ang pag-akyat Correct. at walang tigil, mag-share at matuto din. Because up to now,
he continues to share not only his wisdom, but also his time for us. Correct. Especially ikaw, second generation ka na nakasama namin. Yes. He continues to share his knowledge. Tissue? Baka may tissue. Ang totoo niyan, hindi lang siya, nagsimula yan analog days pa. Di ba? Yes. Analog days. Analog days. Dapat kasi pag Kumuha nakakaintindi talaga ng tissue. dapat pag nakakaintindi ka ng digital, dapat naintindihan mo ang analog. Ako kasi, tumigil na ako sa analog. Siya ang nagtawid sa amin sa digital. Correct, Ikaw naabutan mo, digital. Correct, na sir. Oo. Correct. Oo. So, analog, mapa digital, mapa HD, Yan. he's still the man. Yun, correct. Oo. So, binibigyan ko na kayong clue, ain't no mountain high enough. Yan. Ikaw, Alright. Jace, introduce mo siya. Para sa akin naman, isa siyang veteranong figura. Ayan. So, syempre, thankful rin ako sa kanya dahil kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi siya magiging... May hangin. Lumalaban yung hangin sa mic mo. So, ayan. Thankful din ako sa kanya dahil naging mentor siya ng aking Mentor din. Mentor din. mentor. Yan. So, ayan. So, kung di dahil sa kanya, wala rin ako dito. Yeah. So, ayan. Okay. Okay, so ako naman, sabi ni Sir, ain't no mountain high enough. But still, ang paa niya nasa ground. Yan. Yun yung rooted pa rin siya from the ground. And ganun nga, sa dinami-dami ng naging adjectives for him, love na love ko tong director na to kasi yun nga, hindi niya ako tinuring na parang kalaban. Kakumpetensya. Kakumpetensya. Bagkos, tinrain niya ako, tinuruan niya ako, nagbibigay din siya ng ideas na kung paano gagawin yung mga bagay-bagay yon. And isa pang the best talaga. Isa siyang batikan at matinik. Wag na. Matinig saan ang tanong? Mamaya natin pag-usapan yun na yan. lang. I-comment nyo na lang sa baba yung mga Yung nakakilala. matinig na yan, subjective yan, ha? Straight from Australia. Pakilala na natin, sir. Yes. Si Direct June. Danilo A. Bundok Jr. Welcome to the Bihira and Roll Program. Direct sa napakahabang intro. Kaya last question nyo na. Isang question lang tayo. Matatapos na po tayo. Ah. Pero ano po, yung Batikan nung Sa mic, analog pa direct, po yeah, yun. yeah. Ngayon, ang mentor ko na sa digital, si Direk Paolo na. Bumaliktad na ngayon. Kaya ako naman yung spectator do sa mga ginagawa niyan. Speaking of digital, ayan, nakikita nyo sa foreground kasi what we have here is, ito po yung professional na nagamit natin, na pinopromote na rin natin for this show. So ano yung difference nito versus dun sa pambahay lang? Yes, And napatunayan namin kanina na ang dali ng buhay ng professional equipment at the same time, 4K quality, high quality. Sa mga hindi nakakaalam, yung 4K is more than the HD. Yes. Expectation nung viewing experience po ninyo. Yun. So kanina, yun yung sinasabi ni Direk June. But still, ang humble talaga ni Direk June, sir. Going back to the analog, meron akong first question regarding that analog na yan. Gusto kong tanungin, ano and saan yung kauna-unahan mong exposure kung bakit ka naging video technical director, Direk June? Ano lang po ako nung araw caretaker ng parang yung camera nung araw may bukod pa kasi na power adapter eh. Yun lang yung dala-dala ko. Ibig sabihin walang battery yung camera nung araw? May battery pero pag ginagamit kasi sa commercial magdamag yung shooting so may para siyang power adapter. Magdamag yung shooting meaning TV to. Teleserye, pelikula. Hindi, mga commercials. Commercial. Mga commercials sa studio, ganun. Bigyan mo kami ng timeline yan. Yes. Anong year yan? Anong dekada ito? Mga Yeah. 80s siguro yan. Mga late 80s na. Going Ano to? 90s Immediately na. after EDSA. pag-graduate mo, ganon. Hindi. Maaga kasi akong nag-asawa kaya napilitan akong parang mag-part-time na Ano to, sir? Parang martial
Ano yung ano, sorry, EDSA People Power prior or So, after? 86 na EDSA eh. So, After na. After Pero, ahensya. Hindi, merong parang video equipment rental ako na napasukan. Tapos yun nga yung pinaparent nila. Mhm. So parang tagabantay lang ako nun kung ano oras matapos. Ibig sabihin, meron pa talagang maestro or master pa bukod sa'yo nung time na yun. Yun yung naging goal mo. Parang pinapanood mo sila eh. Parang ang sarap ng cameraman eh. Diba? Tapos na ano mo yung sweldo niya, ang laki ng sweldo niya. Parang pag panonoorin mo siya, tapos malalaman mo, parang kaya ko yun. Ibig sabihin, tinuruan ka rin ba, sir? Or ano? self-taught. Self-taught ba? Non-direct? Hindi, ganun din. Siyempre, pag meron taong hindi madamot eh. Parang, pag nagtanong ka, bibigay niya yung kaalaman niya sa'yo. Kaya parang, iano mo rin na, pag may nagtanong sa'yo, bibigay mo rin yung kaalaman mo. Buhay pa to. Yung Hindi na shout out. Direct, since na-mention ni Direct Jun yung, yung experience niya, as you know, mas matanda ako kay Direct Jun. No? Okay. I also had the privilege to work with that video rental company. Video rental company. I think it's called Sound Image. Yeah. Buhay pa ba yun, sir? Hanggang ngayon? Wala na. Okay. Nakilala ko din yung naging mentor ni Jun. It is owned by... It is owned by Mr. and Mrs. Hernandez, Hernandez, who Okay, used to produce FPJ films. Uy! Uy. Among others, Seryoso? ano tong mga pelikula Sila yung to? yung producer nung Labing Leor Helen, Yeah. Connie Reyes on Sa camera. TV. Connie Reyes. Okay. At mga meron siyang Cafeteria mga... Aroma. Yun yung mga napapanood ko nung araw doon sa studio. Naalala ko yun. At saka may mga film sila na pinroduce. Ang favorite nilang artista ang kinukuha si FPJ. Ang naalala ko doon, mga Basang Sisiw Yan. at Napanood ko yan. Pepeng yes. Kaliwete. Kasi may Pepeng Kaliwete. mga... Tsaka siya yung Fernando po, Pepeng Kaliwete. Fernando. oh. Siya yung nagsama doon kay Ramon Revilla at Oo. FPJ. Na ang title is... Sa'yo ang... Tondo. Tondo, akin ang Cavite. Yan. Oo pala yun. Yan si Ben Mr. Ben Hernandez. Hernandez. So, Yung mga nanonood po sa YouTube, tingnan niyo yung mukha nung ating... oo. Hindi niya na alam yung pinag-uusapan namin. Makikita nyo sa YouTube yung mga pelikula na yon. Tsaka Si nagulat JC, siya hindi pa nung niya na- sinabi natin 80s. Oo. Parang di pa siya pinapanganak. Kilala mo ba si Fernando po, Junior? Kilala mo si Ramon Revilla Sr.? Tatay ni Bong Senator. Revilla. Senator Tatay Bong ni Revilla. Bong Revilla. Kilala mo? Yun. Yeah. Mga legends. Yan. Doon nagtrabaho ngayon si Yun Direk yung Jun. pinagtrabahuan ni Direk Jun. Okay, nice trivia. Pati yung sa TV nabanggit, Helen Bella ba yun? Yeah. Di ba ano din yun sa, parang Channel 2 yata nung araw yun, ABS? Channel 7. Channel 7. 7. Sorry. Yung Lovingly Horse was in Channel 7. Oo, Lovingly Yours. Yun ang nag-provide ng equipment and somehow pinoproduce yung Helen Bella. Sir, shows. correct me if I'm wrong Helen Bella, may anak siya na artista also eh. Di ba? Si Princess. Si Princess Punsalan. Tama. Okay. Yan, si Princess Punsalan, Okay. of course, aside from being, naging asawa ni Willie Revillame. Willie Revillame. So, mahabang history itong pinag-uusapan natin na. Oo nga eh. Kilala mo ba si Willie Revillame? Yung kumanta ng Bigyan ng March jacket. 21, At saka yung 1951. Ay, hindi. Bigyan ng jacket. Yung Revillame yun nasa isip ko. Mas matanda yun. Ba't kilala mo yun? Patay na din yun. Mali. Yung Revillame. Willie Revillame. Hindi, Guys, sorry. Totoo po yun. Hindi ako nag-joke. magandang i-point. Magellan. Hindi, magandang i-point out. Kinanta ko pa sa harap ni Sir. Yung Hindi, sinasabi naalala ko naman si Yoyoy Villamin eh. na basketball player Pero naman yun. basketball na alam ko yung basketball. Dapat sa mic direct para narinig ng... Hindi, maganda doon sa sinabi ni Direk Pau. Dahil si Direk Jun, very, generous Yan. sa mga wisdom. Oo. Hindi naman kagulat-gulat dahil yung mentor niya na kamakailan lang pinuntahan namin yung wake, si Yes. Mr. Billy Belleza.
Ay, oh. May sa pangkabilang buhay na. Very condolence po. generous din yun. Kung nakilala mo yun. Oo. Nakikiramay po ako kung... Oo, sa kung- pamilya na hindi lang generous yan kay June, kundi pati sa mga anak niya. Kaya pag tinignan mo yung karir ng mga anak niya, ganun din ang landas na pinasok. Mga nasa TV broadcast din. Oo. Mga naging kasabayan ni June. Yes, sir. Oo. So nakakatuwa Parang, kasi parang nakita ko nga, nakapost nga yata nung isang araw Oo. sa account niyo, sir. I think namatay si Kuya Billy, anong month yun? Sa Australia kaya. Nasa Australia. Oo. So we had the privilege to see him pay respects. And Tapos- yun nga, medyo kawalan kasi nung nakikita ko siya, ang daming alaalang bumabalik sa akin na because of this guy, nakilala ko yung mga ibang kasamahan natin sa trabaho. Including ang dakilang Kuya Elmer. By the way, we Yeah, miss you. Kuya Elmer. Kuya Elmer. Elmer. Shoutout sa'yo, Kuya Elmer, akumpanyado. Magkakabat sila. Yan. Soon, baka maging guest din natin. Talagang dapat maging guest talaga, sir. Yan. Hindi po Oo. pwedeng hindi kasi Kasi Direk si Jun Elmer mismo yata umupo ang rito, ano eh. Si One of Elmer the first. yata ang isa sa ano, yung may ano sa Superstar. Ano yung superstar? Superstar is a TV program, Program on yun, yun, RPN9 Ah, talaga, sir? Ano to? hosted by Herman Moreno, ang nasirang Herman. And Alam ko na. Superstar, of Nora, course. Yes, Nora. honor. Yes. Naalala ko na. At naalala ko pati na. si Ike Losada. Oh, pero replay ko na tong napanood. Oo, syempre sa Hindi- YouTube oo. na yan. And RPN9. At nag-iisang nabubuhay na lang doon na co-host. Si Sino? Jograd de la Torre. Baka Ay, hindi ko makakalimutan. kilala, sir. Hindi ko kilala. talaga? Oo, yan ang mga Hindi ko kilala. Yun, so- Jograd de la Torre. Pasensya na kayo, medyo a little bit of history kami. Hindi ba to, sir, yung parang kabatch lumang nila... tao, nila Sino ba to? Ike Losada? Ike Losada, kasi naghahalinhinan sila eh. Oo, di ba? Kasi at some point, lumipat na si Kuya Germs Sa 7. sa 7. Yes. So, ang Tinatayo na niya nagtuloy yung si Ike That's Losada. Entertainment. Pero ano pa yun? KBS pa, hindi pa RPN. KBS. Ano ibig sabihin ng KBS? ng araw? Kaunlaran Broadcasting Network. Oo, kasi alam ko ano yan government owned yan, di ba? Parang kay Marcos Ang pa magkasama yan, kami kasi dun sa studio na yon, IBC 13 Yes. and RPN 9. Tapos si PTB4 wala pa. That time. Nandun na pero government station. Government. walang So ano talaga, pure government station lang si PTV4. Pero mabalik tayo sa career ni Balik tayo. Mayroon pa akong next na question regarding that. Di syempre caretaker lang, yung una daw, di ba? Ganyan. Ano yung mga naging eksena kung bakit pamula pagiging caretaker, nakatawid ka sa paghawak na mismo ng camera direct? Kasi, Hindi, kasi kasi sa... for example, sa experience ko hindi basta-basta na pagkakatiwalaan ka pahawakin ng camera. Kasi I believe that time yung mga gamit na camera dati, broadcast quality, that's millions of pesos, di ba? Hindi naman Hindi ba after tumalon agad sa camera eh. Okay. Di, mga drama sa TV, kagaya nga niya yung mga Connie Rayson camera nga, mga ganun. Eh di, cable man ka, nasa labas ka ng OB-ban. May OB-ban Paliwanag na rin ng natin, araw. ano yung OB-ban? Paliwanag Doon natin. po nakaset up yung switcher, tapos yung... May sasakyan. Kumbaga doon nakakonect yung mga cameras na nasa labas. Ang OB-ban, kaya OB-ban yon, outside broadcast ban. Van. It is a remote Studio. control studio Mm. sa sasakyan. Andun lahat ang Andun yung mga video TV, equipment, oh. switcher. Yung itong mga to, itong nakikita nyo sa harap namin. nandun, tapos nakakonect doon yung camera. Oh. Nasa Yung loob camera ng is nasa van. labas. Normally, nakikita mo yan sa mga golfing events, mga remote sports events. Mga news. At saka may bit-bit Anong na araw, ano yan, maliliit pa lang generator. yung OB-ban. Mga parang tama raw Apex pa lang. Oo. Nung araw gano'n. Pero ngayon, Ngayon kasi may mga satellite na Ay, malalaki na. at saka may bit-bit na sariling generator yon. Yun, correct. Tapos siyempre, nagkakabli ka sa labas. Okay, yung okay. kable, pag sa drama, minsan maputik o madumi. Kasi yung mga Kasi ulan-ulan nakikita mo yung eksena. BTR man lang yung nasa loob, tsaka yung TV. Okay, paliwanag natin. VTR man, Siya yung nagre-record nung... siya yung nagre-record nung video Oo, and ng video. Siya and nagmo-monitor audio. ng audio. Mga ganyan. Video tracking. With video track Mm. recording. Yung nakikita mo, sa loob sila ng van, tapos naka-aircon. Ikaw, nagro-rolyo ka Sa labas, naglilipat napatikan ng mga ka. camera, putikan.
Siyempre, papangarapin mo yung, sana next time nandun na ako sa aircon. Correct. Mas magaan na yung trabaho nung pumipihit-pihit lang yun. Oo. Mas malaki pa yung sweldo. Oo nga. Oo. Pag-aaralan mo Baga siyempre yun. in-aim di ba? mo siya Oo, talaga. In-aim mo siya. i-aim mo yun unti-unti. Nakikita mo, mas magaan yung trabaho niya, mas maginhawa yung trabaho niya, Correct. mas malaki yung sweldo niya. Correct. O di yun naman yung next, tatalong ka na doon. Tapos BTR man ako, Ibig sabihin, in-apply mo rin. Hindi, pinapanood mo, halimbawa, Hindi, ibig sabihin, nag-apply ka for the position of... hindi naman. Okay, Kasi tatanungin naman ni Billy nga, kaya mo na bang mag-ano? so Oo, nagbibigay din ng opportunity. Oo, kasi kung hindi niya bibigyan Ganun kabait ng yun. opportunity, Nice, iba, nice. Tapos tuturo niya rin. Hindi kung kasi may mga studio direct na na kung hindi ka mag-signify, hindi ka nila ipopromote. Marami pong ganun, maraming ganun direct yung madamot sa alam Oo, yung hindi talaga kahit anong tanong mo, susupladuhan ka lang. Oo nga. Maraming Oo, ganun oo. tao. Ako No, but talaga. ako, this I have to say, yung knowledge na yan, yung technical know-how na yan, hindi madali tutunan yan. Yes, Kasi sir. like Oo, ako, interesado ako dyan. But hindi ako kasing quick to absorb these concepts. So may ano din. Kumbaga, si may tao din talaga na. Direct June, he also had a special gift Yes, correct. to be able to understand. In as much na yung iba din, mabilis pumikap ng technical. Yes. Kasi pag medyo nagkamali ka dyan, ang epekto niyan, masusunog ang gamit mo, magkakastatic. Last totoo yun, project. oo. Last Ganyan, project diba? na, di ba? Last project na yan. So, for bukod doon sure. sa passion, kailangan alam mo na para sa iyo 'yun, 'di ba? Correct. In his case, Hmm. ang pagkakaalam ko, mabilis niyang natutunan 'yon. Kasi madami may gusto. 'Di ba? Sabi nga nila, a lot want to reach that point, but only a few are called. 'Di ba? Mga ganon. Many are called but few are chosen. Few are chosen. Oo. So, si Jun, I think he had a natural, aside from the passion. Kaya naging madali sa kanya yan. Yes. Yan yung madaling pwede natin i-apply yan sa mga nanonood at makikinig sa atin na hindi ko mo gusto mo, mararating mo yun. Correct. Kailangan may basbas din ng Diyos yun. Yun. Correct. Kailangan may maganda din ang attitude mo dyan. In his case, Yun ang the best Yun, talaga. oo, yun. Attitude Ano. towards work. oo. Talaga. So siya, sinabi niya sa sarili niya, base sa kwento niya, nangarap siya, gusto niya ma-improve buhay niya, tumaas sweldo niya. Yes, sir. He did the work. Yun, Diba? tama. Oo. Tama. So yun ang importanteng makakuha natin doon sa kwento. Follow-up question. So, sabi mo kanina direct around late 80s yun di ba? By the time na tumawid ka na dun sa, to sa chance na inalok kang humawak ng camera, ilang taon ang pagitan? That was mga 1990 So, what? hindi agad ako sa camera kasi napunta nga ako sa loob ng van. Mhm. Tapos nakikita ko yung trabaho naman ng technical director. Correct. Tapos syempre, katabi mo na yung director, tapos pinapanood mo yung TV, habang kinukumand niya yung cameraman, nagkakaroon ka ngayon ng idea na bakit minsan mabagal yung cameraman pero nasa isip mo na eh. Nakukuha mo yung flow ng trabaho niya. By the time na hawakan ko to, alam ko na yung hinihingi ng director, nagigets di ba? kita. Kasi napapanood ko yung hinihingi niya. Gets Eh. kita. Ako kasi, nangyari sa akin, nauna akong maging editor bago ako naging camera or photographer. So, ibig sabihin, alam ko Nakita yung mo lang footage, direct alam ko footage na na lang, yung alam ko na yung kapanatan nung mga ini-edit ko. Oo. That's why nung humawak na ako ng camera as much as possible, iiwasan ko na yun kasi i-edit ko yun. Nagets ko. Ikaw, direct ko sa editor naman, alam mo na yung kailangan mong footage. Correct. Alam ko yung tatapon. Hindi ko na gagawin sa Correct. camera yun. Di ba? Mismo. Tatapon lang naman yan. Oo. Parang ganun, Tama. direct. That time is tape. Di ba? Oo, tape. pa. Direct, Yun yung sinasabi na tapon kasi tape pa po yun nung araw. And si Direk Rico is Kahit also a naman yung direct, producer. di ba? Kung isasampa mo sa computer, di ba? Yes, Pampabigat lang yun eh. Pero ang kwento kasi, ngayon, may option ka to keep it or itapo mo na eh. Kasi sa producer's point of view, kasi meron akong teacher niyan, shout out to Direk Mitch Amorao and to the late Direk Marilu Diaz-Abaya. From them, yung rolling action,
yung 5 seconds biglang magiging, let's say, parang 8 seconds, may 3 seconds na sumobra. Parang by the time na sumigaw yung director, ano yun, sa producer, big deal yun. Kasi, Ang tawag doon, edit point. mahal kasi yung, Mahal yung film. Depende sa trabaho mo yan. From a producer standpoint, kung masyadong madami malaking gastos. correct. Kasi yung 3 seconds, hindi mo napapansin, 1 whole minute na pala yun. Oh. Kasi direct, kaya may countdown naman sa video, di ba? Parang may slack. Kaya may mga atras pa yan, di ba? Direct tapos tsaka yes, pa lang. yes, Hindi kagaya ng pelikula na Mm-mm. pag niroll mo yung pelikula, Yes. talagang oo. So yung naandar sinasabi agad, ni Direk Jung kanina na natapon, let's say, parang alam ko naman na hindi na to magagamit sa material. Hindi ko na iro-rolyo to. Parang kung ako yung cameraman. Kung ako yung cameraman. So ganun din daw siya. sayang effort, direct. Correct eh. Tapos, yun nga, kung baga sa atin ngayon sa mga nakikinig na sa panahon ng digital, espasyo sa hard drive yun eh. Magkano rin yung Yes, hard drive, di ba? So, ang hirap din mag-maintain ng digital copy. Kung ako, tatanungin, mas masarap mag-archive ng tape kaysa sa digital copy. Digital copy kasi, alam ba, lalagyan mo is 1 terabyte. Tapos nasira yung 1 terabyte. Wala na yun. Lahat. Kaya mas maganda rin direct pagkasama mo ng director parang may storyboard na siya. Na, di ba? Parang, Ano ko yan? Pet peeve ko yan. Pet peeve ko yan. parang pag nasa, Ang di ba, alin? Ang may storyboard? Yun. Talaga? Oo. Ibig sabihin yun, direct ganito. Meron kasi akong experience. Hindi ko nila lahat. Pero pag dumating ako sa point na i-edit mo nga to or i-shoot mo nga to, okay. So, ang alam ko doon, sa treatment ng director, yung pala, meron pala siyang gusto niyang mangyari. So, pagpanood niya, humahampas pa sa mesa yun. Mali. Ang pangit. Hindi yan gusto kong mangyari. Dahil sumunod ka sa storyboard? No. Because wala siyang storyboard. storyboard. So parang initially kaya kanya hinire kasi director ka, ang trabaho mo i-interpret yung producer. 'Di ba? Parang bigyan ng treatment kung ano yung sinulat niya sa papel. Tapos biglang mali daw 'yun. So yun pa lang yung time na magsasuggest, saan po ba yung storyboard nyo? Parang ganun. So ikaw naniniwala, mas gusto mo na meron storyboard? Kung sa, sir, kung sa production, sir, yes, sir. Kasi direct, di ba, minsan pag nag-ano tayo yung documentary about out of town, parang mayat maya, meron kang kinukunan sa labas eh. Hinto mo pa yung sasakyan, kukuha-kuha kang ganyan. Oo, tama. Meron akong nakasamang director na tatapikin pa ako eh. Sinasayang mo lang yung pagod mo. Hindi ko lalagay yan. Hindi ko lalagay yan. Si late direct Eddie Garcia. May isa siyang interview sa GQ yata. Ano ba yung magazine na yun, sir? GQ, John Abrams Quarterly. Yan, sir. Sinabi niya yan eh. Sabi niya, ako hindi. Once na nag-isip ako ng shot, yun na yun. I don't want to experiment on other angles pa. Basta ito na yung nakita ko, ito na diretso. So, ang bilis lang namin. In 1 month, direct, we have hindi lang yung tape yung pinanghinayangan nila, yung pagod mo eh. Correct, Kasi napapagod ka, diba? Tatayo kang tripod, tapos pwede. Kaya there's dalawa ang school of thought sa directing eh. Yung iba, some become good directors because they are good editors. Yan, correct. Di ba? Correct, Pero pwede ng ba yung Ralph direct na nagbabase yung director base do sa footage na ibinigay mo? Ay, Pwede madalas bang yan. pwede bang ganun? That's where I started. That's where Pero mahirap yun. Kasi, mahirap yun. mahirap Kasi- yun. Kaunti naman yung footage. Oo, kasi ang Hindi magawa ano, na istorya. ang workflow nun direct will be papanuurin mong lahat ng materyales. And then from Saka lahat gagawa ng saka istorya. ka gagawa ng story out of that. Napakatagal tapos napakahirap kasi may continuity yung tinatawag eh. Sa mundo kasi ng editing, 2D yan eh. Hindi naman yan 3D na pagka binigay sa yung angulo na to, ikaw bilang editor, alam mo na, uy, may sapaw, uy, may elemento na nakita mo na hindi nakikita ng manonood, pero alam mong makati sa utak eh. Parang, for example, yung over the shoulder rule, di ba 180 rule yan eh. Diba, magkausap, alam mo, yung magkausap yung dalawang artista, pag ang camera mo nasa kanan ng over the shoulder, 180 yon. Dapat yung sasagot, nandun sa kaliwa. Pero pagka ini-edit mo siya na binigay ng parehong nasa kanan, pag pinagdugtong mo yon, para silang hindi magkaharap. Sa liwa ang tawag, sa liwa ang tawag. Magkatabi sila. Tayong editor nakikita natin yun. Yan. Di ba? Hindi, kaya nga sinasabi ko, magandang starting point to become
a director Yes. is try to be a good editor. Yan. Manood ka ng post-production Saka technical Oo. oriented dapat yung director. kasi doon mo malalaman, as you said, kung makakatipid ka ng shots, Yan, kung yun pa. sobra ba kinukunan mo o kukonti. In fact, in history, one of the greatest films ever made, mga naging editor yan. Alam mo ba na yung pelikulang ano to? Gone with the Wind. Yung Gone with the Wind, I forgot sino nag-direct nun, ha? With the Wind. Pero yun, nagsimula yun as editor. Hindi ba to parang western film siya? Hindi Hindi, ba Gone with the Wind is Clark Gable. Yun yung period movie to. Matagal to. Di sa the 60s pa to. Parang At ano saka eh. yung Ten Commandments yata, ang nag-direct nun, Kumami si Moses. Cecil B. DeVille or nagsimula yun as editor. Kaya kasi ako film student ako eh. Ay, Mowell. So may mga Mowell ka theory talaga. tayong tinuro sa atin ng Correct. eskwelahan. Correct. Doon ko nalaman na maganda palang starting point if you want to become a good director. Maging editor ka or yun nga, photographer ka para alam mo kung ganong kadami o ganong kakonti yung kukunan mo. Para Assignment ko yan. I-reviewin ko yung ganun. very interesting kasi ang daming mga pelikulang magaganda lumabas. In fact, our very own Joyce Bernal Yeah. was Si a Gerald very- Tarog din. Gerald Tarog. very famous editor yan Oo nga. na nagsimula. And the world famous, kaya lang namatay na din, si na nagtrabaho kay Oliver Stone, pangalan to, nag-direct ng action director, Toto Natividad, Toto na video. was a very, very good editor. Naging tao ni Oliver Stone nung shoot dito yung, anong pelikula ni Oliver Stone, yung war movie. Siya ang assistant. Tapos nag-edit siya nun. Eventually, he became a very good action director. So madami in history na once upon a time, editor, tapos naging very good director. Kasi nagkakaroon sila ng mata. Correct. Tsaka nabivisual nila yung cutting point. Right? Tsaka yung ano eh. Yung anong kasunod Kaya na ako ano. din sinasabi yan because you're in a very good position, direct. Kasi sinabi mo, nagsimula ka ng editor. So you have the makings of being a good director one day. Kung ipapagpatuloy mo. Because alam mo, hindi alam ng mga ating viewers, si Direk pa, maraming talents yan. Once upon a time, nag-spinner, nagpo-photography, nagbi-videography, nagbabanda, nagigitara, bass guitar, lead guitar, lahat. Vocalista. So, vocally. Kaya paminsan, pinapayo ko sa kanya, you have to focus para, di ba? Kasi bagamat blessed ka with many talents, you focus so that lumabas talaga kung ano talaga ang plano sa'yo ng Diyos. And also, sinasabi ko din kay JC, hindi porke nagkakabit-kabit ka ng kable, okay na yan. Umupo ka pa rin sa harap ng computer, pag-aralan mo pa rin yung editing. Kasi, balik tayo kay Direk June. Si Direk June is TV Technical Director. Caretaker lang, by the way, nagsimula. Yung sinasabi niya, kasi yung atin kanina, sir, post yun eh. Ano ibig sabihin? Parang tapos na yung lahat ng production. After ang post. Kay Direk June, editing on the run. Ano bang term doon? Yung parang editing with shooting, shooting with editing in mind. Binibira niya yung TV show as if ini-edit na siya nang hindi kasi live yun eh, di ba? Live yun. So pag nakita niya na nakaabang na yung camera, siyempre may script kayo nun direct, di ba? Tama. So may script yun, nabasa na yun prior sa eksena. Tapos meron ka ng visualization, nasaan nakapwesto yung camera, sino yung susunod, ano yung dapat nakasunod nito, di ba? May mga ganong sequence na siya eh. Babasahin mo rin kasi direct yung mangyayari, tsaka mo ipoposisyon yung camera eh. Kasi Yun, correct. kailangan yung angulo nila is makuha nila lahat yung mangyayari, parang makapture nila lahat yung areas na kailangan mo eh. So after the production, may apat na let's say 3 camera ang ginamit. May 4 na kopya yung pinaka post editor.
yung tape ng 3 camera, tapos yung pinaka galing sa BTR. Meron Ayun. yung program So- parang ganun. So pwedeng kung halimbawa wala nang revision from the producer, rekta na yung from the BTR, ere na yon. Yeah, direct. Oh, yeah. Lalo ngayon, may mga screen pa, di ba, sa mga event. Yes. So, pag nagkamali ka, Mm-mm. kitang-kita na yung pagkakamali mo doon, di ba? Parang nitong nakaraan, di ba? Yung issue nung sa, ano ba yun? Sports Fest ba yun? Ano ba yun? Di ba? First. Oo, di ba? Nagkaroon ng problema yata doon sa, ano. Live yata. Oo, live. Oo, nako. Anyway, so sige sir. So, nung nandun na direct tayo sa, sa 19, mga ano ba yan? Mga 19 ano yan? 95? Early 90s siguro. Direct. Mga ganun. So it's safe to say na early 90s. Basically, analog pa rin tayo. Analog yun. analog pa rin. Analog. Ano bang year nagsimulang tumawid from analog going to digital? Hindi ko na alam yan. Direct, basta ang alam ko, inabot ko, mga M3 pa, di tubo pa na camera yun. Ako kasi, as producer, I will try to answer that question. Noong 90s, of course, nagkatrabaho na kami ni Direk Jun noon. Sir. Ako naman kasi, dahil producer, you prepare everything. You prepare your director, your equipment, your Yes, budget, the people. So nakita ko yung transition. Magkano ang gastos mo kapag ka-video ka lang Okay. at magkano ang gastos mo pagka 35mm film. Yes. Diba? So yes. magkaiba yun. Masyadong malaki pag film. Yes. Kaya nauso yung mag-shoot ka ng TV commercials. Kung may budget ka, 35mm ang gagamitin mo. Kasi Wow. iba ang texture ng film eh. Ako hindi na nakahawak sir. PA hanggang PA lang ako. Ano ba ang dulo ng tape, video 8? Yun na ba ang dulo? Mini DV. Mini DV Mini pala, DV. mini DV. Oo. So, nagkaroon ng... ako naabutan ko personally yung VHS, Alam mo yun? Betamovie. Alam mo yun? Iba-iba. Yung Kaya Matic. nagkaroon ng mga ganong kasi depende sa brand na nagsusulong. yes. Like Umatic and Betacam, Yan. Uso sa mga advertising yan. Sony Pneumatic, ang nagsulong niyan. oo nga. Yung SVHS was pushed by Panasonic. Panasonic, yes. So, tapos ang Sony nagkaroon pa ng 1-inch 1 inch. mga yeah, ganon yeah, na yeah. broadcast quality na yon. But Yes, it's still basically analog Mm-mm. until nagkaroon ng mga mini DV, semi-digital na yon. Mhm. Sometime in 1999 to 2000, naglabasa na yung mga tinatawag nating Hybrid. hybrid. During that time, hybrid Kasi na rin nagkakaroon sila. na ng mga CD noon. Yes. Disco, disc. CD, DVD, disc na, VCD. That is the start of the transition from analog to digital. Pero ang recollection ko sa kanya, sir, hindi camera yung tumatawid initially. Yung editing Yung equipment. recording format. Yung recording format. Parang nandun ka pa rin sa analog camera, pero nai-introduce na yung non-linear editing. Parang gano'n, di ba? Parang nagiging digital na yung editing, pero yung camera mo Kasi still ang analog pa rin. non-linear, ang advantage nun, wala nang tape. Oo nga, tayo. Yung recording material mo, ina-upload sa hard drive. Hard drive, yes. Because when you transition from your recording material to hard drive, hindi na pabalik-balik yung tape. Yes. Yun yung sinasabing linear. Kaya Yes. non-linear. Bigyan ko kayo ng idea yung sinasabing linear na editing. Ano yan eh? Maraming bakanting reel, maraming bakanting spoolan ng film. Tapos halimbawa, itong take na to, papaikutin yan, hahanapin mo saan mo puputulin yung heads and tails. Yung heads and tails ang tawag doon, yun yung action and cut. Yun. So puputulin mo doon. Talagang siya, literal na cutter, lapis, cutter, and tape. Di ba? That is Literal for yun. audio. For audio, ganon. For audio pala. Sorry. But for video, Sa tape, ano yun eh, metal parang reel pala yun. you Yung use- sinasabi ko. entry out. you use a player
for video and you use a recorder. Anong brand nun, sir? Sorry. Yung may pulang buto na malaki na square, di ba? Oo. Ano yung tawag doon? Yung sa... RM440. yata. Yun. Editing control unit yun. Sorry. Nalito ako. Yun pala yung ano ko, doon pala ako pinag-practice sa audio pala. Yung smile, naalala ko nun, pinag-practice ako. Yung smile, gagawin mong miles. Ililipat mo yung S dun sa dulo. Parang 45-degree cut na ganon. Ayun. Tapos anyway, so, nung araw, yun. So, pag sinabi mong linear, tape per tape siya na pagpapalit-palitin mo, ganon. Tapos pag non-linear na, yun na yung sa computer na. Digital na siya. Kasi so, hindi na pabalik-balik yung tape. At yung saka sinasabi hindi siya nadidiscrash siya. Kasi hindi- digital na wala nang physical kang ginagamit. Yung disgrasya, yun yung parang nalukot, or napunit, scratch. na-scratch, nagkaroon ng ano. Because your material is no longer, Mga ganun, wala na. wala nang physical Wala nang ano doon. Wala na component. dropouts. Yeah, yung, dropouts. dropouts. Correct. Yun. So, yun ang napaganda. Kaya nga nagulat ako, for somebody who, kumbaga, namulat sa digital, mas gusto mo ang analog. Yes, ako. Yes. Ako naman, nakita ko yung advantage kasi feeling ko nung nagtatrabaho ko during the analog days, hirap na hirap ako kasi talagang napakadaming proseso. Kasi siguro kaya ako nasabi yun, sir, kasi sa sobrang dali na Digital. nung sining, sabihin natin, sa sobrang dali ng gumawa ng output. For me, sir, for me, nakakalimutan na yung discipline ng art para sa akin. Kaya parang nabanggit ko na mas gusto ko yung, kasi way back, kung analog yan, tulad nga ng sinabi ni Direk Rico, no, mahirap talaga siya. That's why, ang utak mo, dapat naka-focus. So kung hindi ka naka-focus, tapos gagawin mo yun, 100% sasablay ka. Unlike dito, sir, sa atin, na pagkalimbawang, undo, di ba? Yun yung yung difference eh. Ito pagka naputol mo, o kaya once na napagdugtong mo ng kakain ka na ng una-una resources, pera, oras, kasi matagal din di ba? So parang, ito talaga, bago mo pa lang siya hawakan, yun, nasa papel, nakalapis. Yung old school procedure talaga. Magandang tanongin natin, yung ating Gen Z, at saka yung the man who started it all. Yan. Unahin natin. Kasi doon siya galing eh. Kasi hindi mo nagigets yung sinasabi namin analog no? Hindi mo nakukuha Pero siya. nakakatrabaho na ba siya ngayon sa ano? Ano lang, nagpipicture siya ngayon eh. Nagpipicture. Nagtatry siyang gumawak ng Kasi yung camera, nagtatrabaho ngayon, direct, sabi ko, ano pa ba tawag? Technical people pa ba? O IT na ang kailangan talaga? Actually, yan yung magandang debate rin. Para sa akin kasi taong technical. Technical. Dati kasi pag binigyan tayo ng ID sa production nakalagay doon technical, ibig sabihin, tinatanong sa atin yung mga hindi nauunawa ng mga nanonood. Parang ganon. Ngayon kasi, ang hirap tawagin ni JC, particularly sa kanya, kayo dyan na nakikinig, hindi na muna kayo kasali. Particularly si JC, ang hirap tawagin technical ni JC kasi hindi naman siya ganun kalalim eh. Hindi siya ganun. For example, tinanong mo ko, sabi mo, 4 na lang yung available shot nung SD card. So anong gagawin mo? Sobra. Technical ba yun? Unlike sa atin before, na parang Kumbaga, to summarize, ang sinasabi mo, pag analog, nakakaisip ka ng paraan. Yun. Correct. Yung correct, digital, correct. kasi akala mo, sa sobrang dali, pag nagka-problema, wala ka ng backup plan. Because if you came from the discipline of analog, alam mo yung the easy way and the hard way. Correct. Marami kang option. Katulad kanina lang magandang, sayang kung na-video natin yun. May nawawala tayong kable. Dahil lang doon sa kable na yun, hindi tayo makakapagtuloy. Kung tayo ganon. Pero dahil train tayo doon sa mundo yung sa era ng tinatawag pang technical, nagawa ng paraan, nailusot. And marami tayong labas niyan, sir. Marami tayong, when you say labas, guys, sa mga nakikinig, trabaho. Yan. Marami kaming trabaho
na nailusot namin because of that technicality. Tsaka minsan direct pag hindi mo magagawa ng paraan kung hindi mo alam yung dahilan ng kinakabit. Ano ba, kable kinakabit mo. Kung kakabisaduhin mo lang, kabisote ka, etong kable na to, papasok ko dito sa kable. Oo, tapos Pero hindi mo nagka-problema. naiintindihan yung process nung, Correct. ano ba yung process nung output na yun, ba't pinasok sa input na gano'n? Yung last Yun yung natin. gagawaan mo ng paraan. Oo, kasi oo. alam mo yung proseso eh. Parang Oo, pwede kong oo. padaanin muna ito dito. Oo, Balik kong correct. gano'n. Tama, Pero kung tama, kabisote ka lang, ay, Oo. wala akong kable nito. Hindi mo na magagawa ng May paraan. isa tayong kasama last time. Pinagpraktisan bago pumunta dun sa setup. Oo, Nagpractice gano'n, eh. di ba? Tapos nangyari hindi tumutunog. Tinanong ko ba, kumbaga ito yung training kasi sa atin eh. Ako kasi pag tinanong ako ni Sir bilang producer, Bings, bakit ganito? Ba? Hindi ko pwede sabihin sa kanya na, Sir, problema eh. 'Di ba? Ang ano ko sa kanya, ang sagot ko sa kanya automatic, Sir, ito yung solusyon. Bakit? Kasi nang una nagka-problema eh. 'Di ba? Ngayon baliktad, yung kasama natin nakaraan, ano nangyari? Ba't tayo gumana? Hindi ko nga alam, Direk eh. Sinunod ko lang naman yung tinuro mo. Ito, dito eh. Di ba? Eh bakit nga ayaw? Di ba? Yun yung sinasabi mo, Direk June. Ano yung dahilan kung bakit siya tinutusok doon? Tsaka i-isolate mo. Kumbaga sa dami ng pinagpuntahan. Isa-isahin natin. I-isolate muna natin ito. I-bypass muna natin ito isa. Correct. Malalaman natin sa dami niya kung sino Kaya si mo Rajan. mag-trouble. Kung sino yung si Eh, Rajan. hindi nalalayo hindi nalalayo sa kotse. Kumbaga parang kung driver ka lang. Parang Pero ganun. yun yung sa analog direct sa akin. Medyo hindi na ako nga doon sa makabago. Hindi ko na rin alam na hindi na rin ako makareact na. Actually, hindi naman malaking diferensya, Direk eh. Ang pwede kong i-describe lang siya na nag-iba lang, nag-simplify. Yun nga, parang pinag-isang makina yung apat na makina. Parang ganun. Which is, ang sagot ko nga dyan, mas malaking problema nga eh. Kasi nga, Iisa yung makina sa apat na klase dapat. Dapat apat halimbawa, sila. katulad nito, dapat merong hiwalay na audio, merong hiwalay na video. Pero pinag-isa siya, pag nawala yung audio, hindi mo ngayon, di ba, iisa-isahin mo yung mga niyan, yung lahat ng everything bago. Naano ko rin. Kasi nung araw sa analog, di ba? Ibang source kuhanan mo para kung sumablay man itong source na Correct. isa. Meron ka tumatakbo pa tayo. At saka lagi tayong ganun. Lagi tayong ganun Lagi ng araw. tayong may plan B. Laging may plan B. Anong mangyayari kung, di ba, Kasi, komportable ka na, okay. Ano kung magkaganito pa? Yun. kasi sabi mo, di ba? Hindi, i-loop mo na lang, ipasok mo dito. Paano kung nagka-problema yung source natin? Di parehong wala na rin yan. Correct. Diba? Yun yung, Correct. Di ba? Which is, yun yung era mo ngayon, Jace. Na katulad kanina. Di ba? Wala na ito na lang eh. Hindi pa pwede. Kung sa mas matatanda pa kay Sir na direktor, na inabot ko yan eh. Talagang mamumura ka talaga. Nung araw yung talagang umuusok na ilong talaga yan na So, kumbaga parang, yun lang, Sir. So, anyway. Pero mas ngayon, Direk, parang hindi ba mas mura, mas madaling makabuo ng something setup. Yun Hindi nga kagaya nung yung araw na talagang ang mamahal ng mga equipment. Sige. Sa kabilang banda, I will agree on that. Sabihin na lang natin, sige, Lazada, Shopee, kaya mo na rin mag-offer na kung ano yung ino-offer natin ngayon. Na base dun sa, kung papakinggan mo yung mga kwentuhan natin kanina, ang hirap ng pinagdaanan natin bago tayo nakarating dito. Tapos ngayon, sige, aminin natin, Lazada, Shopee, meron ka ng gamit and everything. Pero hindi naman yun yung produkto eh. It's not that eh. Kung bakit bakit ka nandiyan dyan sa laro eh. Yung taong nag-ooperate nun, yun pa rin yung alas doon. Yun pa rin, Direk. Para sa akin Ayun nga, Direk, mas mura na kasi makabuo ng gamit. Kagaya ng anong araw, yung camera cable ng malalaking camera, hindi mo mabibili ng magkano lang. Correct. Yung camera Kable pa lang cable yun. ng ang dami-daming nabibili. Correct. Oh. Actually, wireless na nga eh. Hindi na nga camera cable. Oo, ngayon, di ba? tama. Mas mura na. Kanina lang may tumawag na direktor Mas mura na naghahanap nga. ng wireless. Yan, mas mura na magbuo ng gamit kaysa nung araw talaga. Kaya ako nung araw, system technician ako. Overall talaga, direct yung setup. Yung kagaya ng sa sports, sa basketball, ganyan. Overall, akong parang in charge sa setup. Pero ngayon, hindi ko na kaya talaga yun kasi parang
ibang ano na eh, ibang hindi ko na maano yung iba eh. Maaaring magtatanong na ako, direct. Pero, yun nga, So sa tao, direct, yung nung araw, parang yung mga cameraman na malalaking camera, sobrang dedicated talaga sila doon sa trabaho nila eh. correct. Talagang pinag-iigi nila yun direct kasi walang autofocus eh. Correct. Nung pumasok yung autofocus direct, sabi, Magkakasama yung zoom in and autofocus. oh, na rin, nung pumasok na yung autofocus, sabi nila kahit sino na lang pwede mag-camera eh. Oo. Medyo na ano sila. Na low moral ba? Oo, na low moral sila. Direct, marami akong kilalang cameraman na hindi na tumuloy dahil Oo. sabi na, tapos papareho kami ng sweldo doon sa, sa mga bago kasi pareho kaming kamerang hawak na eh. Maraming Yun yung may mga hindi ano, tumuloy oh. Again, kumbaga, ang evolution ng buhay o evolution ng technology has nothing to do with whether you're going to succeed or not. Ang learning kasi dyan, you have to learn how to adapt to change. Yun. Yeah, Oo, that have to adapt. change. Oh. Oo, kasi tayo, naging biktima din tayo ng pagpapalit ng technology. Yes. Pero dahil maganda ang attitude natin sa buhay, Yes. open tayo to collaborate, to listen Oh, yung to... ego sir, Correct. dapat Oo, medyo wala ka rin. Yan. Yun, naalala ko, may binanggit si Direct June na may mga cameraman na gano'n. Kamakailan lang, may kaibigan tayo, di ba? Tumawag sa akin na Shout out sa kanya. who talagang told us that he will not work with us anymore. Before, sabi niya. Oo, kasi iba na daw ang panahon ngayon. Medyo masama ang loob niya sa ibang tao. Oo. Hindi na siya upgrade mga ganyan. Hindi, tsaka ano, Diba? So, sabi coming ko, from analog kasi siya, di ba, sir? Tapos pumapasok ako na nasa digital, di so, ba? sinasabi ko, that's your choice. But Correct. makakasikainin mong pride mo, Correct. one day, marirealize mo, hindi kasalanan ng evolution yan. Correct. It is your attitude towards your work. Yan. So, that is important that we have to respect yung Tama. ating kasaysayan. Di ba? Tama. So, darating ang panahon, yung walang attitude, yun yung word, yung root word, yung walang attitude towards work, na katulad ng history ng sayo direct, na nagsimula ka from being a cable man, caretaker, at wala kang good attitude towards work, eventually yung mga yan, magbibitaw yan lahat. And pag bumitaw yan lahat, yung nananatiling merong attitude sa trabaho, siya yung mananatiling nandito. And kung nagtataka kayo, no, dun sa ibang mga kausap nyo, mga nagsara na sila. Kami, until now, no, nagawa naming and nag-expand pa. As you can see sa video, kung yung mga nasa Spotify na nakikinig, bagong renovate yung studio. Saan kayo? Saan pa yan? Di ba? So, ito, 25, sorry sir, how many years ang IMAX na to? We started, actually, we started as early as 1998. 1998. Pero and- nagkaroon tayo ng official papers, legal papers, 1999. So if you're going to 1999. base it on that, we're already 25 years 25 years, guys. and counting. Yun nga. So, isa na rin dito sa purpose ng Buhay Rock and Roll is, yun nga, thank you very much din sa mga kasama ko kasi we are now celebrating the 25th year this year. And maraming pasabi din na nangyayari. Wala kaming dinadalang sa mga loob or wala kaming binibitbit na galit sa ibang mga but because we would like you to be part of our celebration by including you dito sa tinatawag nating programang to. Kasi although uuwi ba magbabakasyon sa Australia direct? Oh, mag-harvest ng ano. Ayun, may tanim meron kasi siyang Itanim. meron kasi siyang maliit na taniman sa Hindi po. Australia. Hindi po. Wala po. Hindi, Makikikain lang po kasi walang pambiling bigas dito eh. Hindi, yun. So, pagpapasabog si Direk Rico kasi ito pong ginagawa naming podcast show is one of the paano ba natin tatawagin? Proof of concept or proof of idea, parang ganon, na merong isang talagang sabihin naman natin, sir, o alam ko sinabi mo naman na nung last episode. go ahead. Yun. So, sinabi naman na ni Direk Rico nung nakarang episode kasi ito talaga pinagplanuhan namin kasi sabi nga namin, we need to have our own show first. Then from this show, mapatunayan namin na kaya namin and we can do it.
kasi meron tayong client ba? Ano bang partner? Ano ba magandang term? Again, just to putting things into yeah. perspective. Yeah. Kaya namin na piling imbitahan si Direk Jun Yan. Sige. because he is the poster boy of Yan. then and now evolution. Yes. Never stop learning, di ba? So, ang Correct. importance ng sinasabi namin, kaya nandito din si JC, because he represents the future. Yan. Si June represents the past, The past. the present, and the present. future. Yun. Up until now, he is still with us. Correct. In fact, ang gusto namin, kasi this is partly a send-off to Direct June. Yan. For everybody's information, he will be leaving very soon for Australia. At to attend to his family because syempre, Yan. meron na siyang apo and all of that. And he has come a long way kasi nung nagsimula siya, syempre, maliliit pa ang anak niya, 25 years after, may mga apo na siya. And gusto namin ipakita na IMAX is not dependent on just one person, two persons. In Equipment. fact, Yes, ako, oo. I'm very passive now in running IMAX, but because nandito nga sila Direk Pao, guys like sila JC, may mga tao na kami na somehow gumraduate na ng ibang Yes. profession, like Yes. sila Louie Palima, Yan. uh, Shout out, Louie. Kuya Elmer is still around. Oh, Luis dapat on ganon? PTV4 na, di ba? Oh. He's a full-fledged cameraman who started out the same as a caretaker. So, ang learning dito, the evolution never stops. Correct. Now, what is the future like for not only in IMAX but also in the industry? Nagsimula kami, sabi nga ni Direk, na nagpaparent kami ng projectors kasi yun ang mga uso na technology nun. Lahat ng ini-edit nating materials, pinapalabas sa screen. So, kinakailangan na meron kaming, yun yung platform nung araw eh. Pag may projector ka, may device ka to show your Correct. body of work. Correct. But since then, we have come a long way. From projectors to video cameras to LED recorders walls. to LED walls, editing systems, Yes. stage management. Production Madami house. na kaming ngayon we're now into live streaming Yan. and pretty soon you'll find us doing a lot of social media work. Correct. Including this podcasting. Oo, and this is a form of social media. Yes. Kasi podcasting is a form of social media to reach out to as many people as we can. Kasi ang advocacy namin, we let people be informed. Yes, also. Not only yung technology, but also our journey. Yes. Kung paano kami nakapag-survive. Kasi madaming mga beses napagdaanan na namin ng Asian crisis. Yun, correct. Napagdaanan na namin yung stock market crash ng 2008. Correct. Yung Lehman Brothers. Yes. Ondoy. At saka recently, of course, yung ating pandemic. And 4 years after the pandemic, we're still alive and kicking. And si Direk June, bagamat malungkot kami na iiwanan kami Kasi panandalian. naman eh. Kasi naman. Wala namang Oo. ganap eh. Pinapakita Kayang-kaya. namin na we are still very resilient. Oo, We will kayang-kaya. hold the fort regardless kung ako umalis or ano. Kasi yung change, yung palitan ng tao, inevitable yan eh. Di ba? Paminsan nandyan si Direk, paminsan wala. Paminsan wala kaming messenger, paminsan wala kaming PA, wala kaming ano. But the show must go on. Yun. Kaya may Regardless of the sabihin. position yan. Oo. So, ang negosyo ng isang tao, kagaya nakita mo naman ang SM, namatay na si matandang Henry C. Pero lumalaki pa ang SM. That is the vision of any kind of businessman. You have to continue your journey, your legacy. At kami naman, bilang pasasalamat at tribute at send-off kay Jun Bonok, we ask him to share his journey with us. And we wish him health. And I hope that
someday he will also come back with more knowledge to share and more inspiration to teach our young talents. And nakita niyo naman ang nagpapatakbo ng ating podcast, hindi na namin kahenerasyon. So si Direk Pau yun. And nagpapasalamat din kami because his contributions now allowed us to be a part of this podcast. So he is the face of the present, but Oo, pretty soon Direk baka Pau guys na. like sila JC will be the face of the future. Ang mga bago, at ito sa akin to. Yung ano na to, mga last words of wisdom na lang to. Sa akin, kayong mga bago, kasi ang dami ko kayong na-experience ng mga bago. Kayo, JC, sobrang ano. Ako, I will consider myself as bago rin. Hindi naman ako luma eh. Bago rin ako. Kaya nga, ang gusto kong sabihin, wag niyong kakalimutang magbigay respeto. Kahit sa flip-top yan eh. Kahit yung mga rappers eh. Sinasabi nila yan, wag mong aalisin yung... Halimbawa, yan, sinasabi mo, magaling. Kaya kong gawin lahat ng ginagawa niyan eh. Alam ko na yung mga sinasabi niyan. Oo, andun na tayo. Pero wag mong aalisin yung respeto doon sa sinasabihan mo ng ganyan. Kasi kung wala yan, malamang hindi ka nakatungtong dyan. Merong chain of events. Kung nawala yan noong 1980s, baka nag-iba yung takbo ng teknolohiya niya yan. Baka nag-iba yung kung ano man yung ano. Napapabago tuloy ako ng upusan. Medyo na-high blood ako. Kasi, ang daming bastos kasi na hindi nagbibigay galang in terms of may contribution. Yung ng senior citizen sa society, binibigyan mo ng special na sabihin natin parang privilege. Kasi merong ikinontribute yan. So, ganun din sa trabaho na to. Dito rin sa industriyang to. Meron ding ikinontribute yan na hindi mo lang ma-quantify and hindi mo lang materialize, pero meron yan. Irespeto mo yun. Yun yung punto ko. Hindi porke mataas ang TF, mababa ang TF, babastusin mo. No. Huwag kang magmemenos ng tao. Baka hindi mo alam, merong PA na mas mataas pa sa sweldo ng nag-ESM. Oh. Totoo yan. PA Nino. Oh, dun pa lang. 'Di ba? Pwede yun. Kaya huwag kang magmemenos. Baka hindi mo alam, PA ni ganito, mas malaki pa sweldo ni sa ganito. 'Di ba? Hindi porke may ganong sa sweldo mo titingnan yung respeto mo sa isang tao, wag. Sa pananamit, wag din. 'Di ba? Bigay mo yung respeto na nakarapat-dapat sa kanya kasi isa siya sa naging alige o pinanggalingan nitong trabaho na meron tayo ngayon. Sabi nga ni Direk Jun, noon pa lang mataas na yung sweldo nito. Huwag mo ring bastusin yung mga ganong tao by diving into the price na hindi na nakakabuhay ng pamilya. Kasi no choice. Pang-abroad na talaga yung yung may isip niyang mga yan. So, bilang pagrespeto, wag mo ring masyadong i-down yung presyo ng trabaho. So, yun lang. Isang word lang just to close this topic. Respeto. So, Sir Jun, pagpunta mo ng Australia, baunin mo yung respeto ko. Ayan. Si Sir Rico. Sa intro pa lang, nag-uumapaw na. Walang halong showbiz yan, ha? Kami ang mga nagtatrabaho sa showbiz na hindi plastic. Yung mga plastic dito, nilalagay namin sa basurahan. Nilalagay namin ng basura. Sir Rico. Well, to put this show to a close, again, this is a special episode to recognize and konting send-off lang namin sa isa sa mga kasamahan namin. For the past, I should also say 25 years. More than. Because si Direk June, na-meet ko yan way before, in the 90s then. Although, syempre, he also has his own mga gigs on his own. Because syempre, may pangalan din naman siya. Hindi naman lahat ng aming projects, kumbaga, television coverage. But we were lucky enough na he prioritizes his time pagka meron kami mga projects for him. And again, 25 years after,
he's still around and he still helps us and he's still very much a part of us. That's why we continue to thank him for finding time. Even itong podcast episode na to, wala siyang kaalam-alam kung anong itatanong namin sa kanya. Pero game siya. Yes. Di ba? Kala ko mag-ano lang tayo eh. Di ba? Kala ko magsisimulate lang tayo ng Zoom eh. Pero gano'n ang gano'n ang tsaka yun nga, kami yung tipong hindi kami nagrunong-runungan, nagagaling-galingan. Yun po. Kasi may kasabihan tayo that if you feel that you are the smartest person in the room, it looks like you are in the wrong room. Correct. So, there's no place in this industry na alam mo lahat, ikaw ang pinakamagaling. Because evolution, nagbabago yan. Change is inevitable. Correct. The only thing constant in this world. Is change. Kung meron po kayong hindi agree do sa mga isinagot kanina sa mga tanong, i-comment nyo lang I-comment po. nyo. Tayo makikinig naman. Yeah. So, bigyan din natin ng importansya, even yung mga taong nagsimula sa industriyang analog, or even before that, kasi meron pang industriya. Marami ho tayong kasama. Yung mga, tawag doon? Yung mga slides. Correct. Ganun dati yung mga visual. Oo, sir. Mga Ibang kwento. Ektachrome slides. I think yung next Slide episode projector. should be the special episode for IMAX naman. Kasi pinag-usapan kanina yung mga old school na mga camera. Ito naman mga old school, mga Cargen and projector. Mga Even Amiga. before. Amiga. Oo. Nakakita ko ng makina ng Amiga si Kailangan Rap. i-guess si natin Rapa. si Mon dito. Si Mon. Mon Landayan. Si Mon Landayan. Oo, I-guess shout out natin. sa'yo, Pwede Kuya yun, Mon. Shout pwede out yun. sa'yo. Shout out. Kanina may nabanggit si Direk Jun na term, flip and tumble. Yun ang ginagamit. Flip and tumble. And yung man on the street, MOS. MOS. Oo, MOS, Ay, man on mga the luma street. na din yan. Oo. Mga lumang mga terminology yan. Yung mga bago dyan, naiintindihan nyo ba? Joke lang, di ko kayo naaway. Pati mga model number ng remote, RM450. Oo, Natatanda yung Amiga ako nga, first time ko nakakita nun, si Rapa eh. Ibig sabihin, hindi ko na siya inabot. Totoo. Dati itong, ewan ko kung ito o yung opisina ni Sir Andres, yung puro pneumatic, di ba parang may, ito yata eh. Dati meron dito. Puro pneumatic eh, di ba? Isang ganun, sir. Natatandaan niyo yung mga score sa PBA nung araw, yung puti lang, yung external key. External key. Yung yung ama yung ng ano, upstream key. Yan. Time-based corrector. type- Meron ganon. Ano yung makina rin yung gumagawa noon, sir? Eh, di ba? Pagka gusto mo i-freeze yung visual at saka mag-correct ng kulay, you use a time-based corrector. And, ito may tatanong ako kasi siyempre bago natin tanongin si JC. Nung araw, kasi pag ang panghazing kasi na, alam niyo ba parang fraternity din kasi itong aming industriya ng sining and ng production. Pag baguhan ka, meron kaming panghazing eh. Nakakatakot hazing. Hindi. Ang gagawin namin sa mga baguhan, sige. Anong ginagawa namin? Pinapahakuha namin ng color bars. Yun. That is a form of Yun. initiation. Ngayon, itanong natin kay Direk June, saan ba nagmumula yung color bars nung araw? Color bars. Meron sa camera. Okay. Color bars. So, ibig sabihin, yung camera mismo, built-in na may color bars. Ang tanong, bakit naglalagay ng color bars? Para itama yung monitor. Calibrate. Yeah, Ayan. calibrate yung monitor. That's why ang pangalan ng CBNBX is CB Color Bars and Brandex. Kasi meron siyang equivalent naman na test tone. Yan naman, yung audio. For syncing. For syncing ng audio and Kasi so kung calibration. wala pang live stream nung araw, Yan. microwave ang tawag doon. Tama. Yung ngayon parang scope na ang tawag eh. Parang ganun. Microwave na from PLDT yun, i-input mo doon yung video at saka audio mo, sila magbabato nun sa Sa antena. Oo. Yun. wala pang live stream. Ngayon, sa pakikinig mo, magbigay ka ng ano yung natutunan mo and moral lesson mo from this podcast episode. Para sa akin,
Siyempre, di ako nakarelate sa mga pinag-usapan niya, pero may mga natutunan ako. Sige, tulad ng... Ayan. Tulad ng mga... Hindi dapat mawala yung respeto. Okay. Yun. Tapos siyempre, wag lalaki yung ulo, hindi porket may natutunan ka na. Ayan. Ano pa? Ano pa ba? Yung attitude. Ayun, attitude, syempre. Dapat yun, marunong makisama para para matagal ka sa servisyo na to. Lapit. Tapos ano pa? Ay, magaling ka makisama. Yung pag may trabaho, pag may labas, wag yung nauuna pa akong gumising sa'yo. Tapos, ano ba? Ayan, dapat lagi Dapat lagi... lagi sama-sama. Dapat lagi kang sumasama. Hindi lang basta dapat lagi sumasama. Sumasama / nag-aaral. Hindi yung pagsama mo, YouTube ka ngayon sa isang sulok. Hindi pwede. Tingnan mo, sabi nga ni Direk Jun eh. Okay. So again, sir, bago ko bitawan, congratulations again. Pang ilang episode ko nang binabate. Shoutout to Franco. Congratulations again. Super, di ba? Oo, congratulations. No? Tinaob ang ilang bansa. Ganon. Napanood ko yung, nakita ko yung article from a foreign website. Ang galing nung posisyon ni Franco, ang galing nung forma niya. Nasa parang nasa top left yata. Pinost yata ni Ma'am Jeanette sir, binasa ko. It was picked up by, I think, GMA, Integrated News, Yes. Oo, tama. and some other news agencies. Oo. Kasi nga, as you know, yung anak ko is part of Strings Orchestra ng De La Salle Sobel. Subel. Shoutout to De La Salle Subel. Oo. So, it's a collective effort. Just like any other successful story, hindi lang isang tao ang gumawa niyan. Correct. Siyempre, you have to give credit to the school, the orchestra master, Yes, to the conductor. the conductor, And to the and parents. the parents, the participants, Yes. because they won, actually, back to back. Kasi they won in back-to-back na. 2019 in Chicago, 4 years ago, and then they qualified to repeat. Nag-perform sila sa Vienna and Bratislava in Slovakia, Grabe. where they won. Grabe. Ilang taon pa lang si Franco, sir? He will turn 18. Grabe, Ang dami nang nalibot na bansa. Tapos recently, within that week, nanalo naman sila ng gold din sa Singapore, Wow. pero virtual entry. Kasi Okay. hindi na sila nakapunta na Alam ba ng Malacanang yan, sir? Alam ba ng Well, presidente yan? yun nga. Hopefully, dahil na-pick up ng mga news agencies, there is an effort by Senator Risa Ontiveros Ontiveros, yes. to give them a recognition sa Senate. Mhm. May tawag doon gagawan sila ng parang resolution to recognize Yeah. that For giving pride giving and pride to the honor to our country. country, yes. So, yon. So, Igas natin, sir. Igas natin. Baka pwede. Si pwede Franco, din. diba? Sa clubhouse naman tayo. Okay lang, medyo madami sila. 32 sila. Hindi kung sino lang yung maybe we can, meron tayong ilang microphones. 8 microphones. Pwede. Maybe we can invite the, Ay, remote The setup ba conductor. yan, Direk? Oo. Mag-set up tayo. Direct yun. Oh. yung conductor at saka some of the performers, Yun, no? participants. Kasi, like sir. yung anak ko, senior na siya, mag-graduate na siya. Incoming First year freshman na. college na College siya. na So, siya. tapos na yung kanyang journey doon. Yes. And, And hopefully- sir? Anong school siya magka-college? Sa main? Lasal Taft siya. Taft, But is, ang course niya is computer science. Oh, yun na yung pinag-uusapan natin. So, hindi natin masabi kung ipagpapatuloy pa niya yung kanyang orchestra music. Kasi, syempre, iba din ang demands ng pagkokolehiyo. Oh. Gusto kong biruin si sir, kaya lang baka mawalan pa ako ng trabaho. So, hindi ko na siya tatanungin kung kanino nakuha yung talent ng pagbubili. Nako. Sa totoo lang, ako'y walang katalent-talent sa musika. Mahilig lang ang musik. Mahilig ako sa musika, pero ang musika hindi mahilig sa akin. Pero may mga singer na mahilig kay sir. Ay, hindi ka lang, easy. Easy.
Walang Ingat ganun. tayo. With that, And i-close na na. Oo, baka kung saan pa mapunta ang mga usap-usapan. Sino bang singer yan pala? Sino mo mga singer yan na, Mga singer na ano. na nakasabay natin? Yun. Yan. Si Kuya Jun. Si Kuya Jun ayaw na rin mag-comment. Baka biglang matanong. Baka hindi pa matuloy yung Australia. Baka ma-deny ng misis Oh, niya. Ma-deny the entry. Okay, shoutout tayo. Shoutout portion. Shoutout. Baka may gustong i-shoutout, batiin from the Okay show. lang, Drake. Okay na ako. Okay, so ako. Sige, sir. Shoutout. JC, shoutout. Shoutout sa mama ko, happy birthday. Uy, kailan? Ngayon. Ngayon, yung birthday nito. Happy Uy, birthday, happy birthday, Mama. Ate Malu. birthday, Ate Malu, oh. happy birthday. Yun. So, kaya ka pala sumama para may pambili ng Hindi. spaghetti. No. Hindi dapat kahapon pa yun. Okay. Di ba kahapon masama pakiramdam? Lapit mo sa mic. Di ba kahapon masama pakiramdam ko pa? Okay. So, nasan si mama mo ngayon? Nasa bahay na. Andun na. O, dige, huwag ka mag-alala mamaya. Will tayo ng Happy birthday. ng pang-happy birthday. Ay, okay. So, sir, shout out, sir. Ako naman nagpapasalamat ako for another opportunity to be part of this podcast with our special guest, Direk June Bundok, fitting temporary farewell to his second home in Australia. At again, shout out to my family that inspires me to work harder and to try to continuously provide for them. My wife, Jeanette, and my son who inspires and motivates me, Idol ko yan. Lodi ko yan. si Juan Franco P. Gonzalez. And Correct. get well soon to my ailing mother. Ako, pagdasal natin. I hope she gets better. Medyo matanda na ang mom ko. Sana kayong may mga magulang na who are also aging. I know it's difficult, pero we have to give back to the parents who brought us up and who provided for us. Ngayon medyo mahina na sila. Hanapan naman natin ng pagmamahal at pagmamalasakit na nararapat para sa kanila. Correct. Thank you, Direk Pao, and look forward to the next invite. in Thank the you next very much, sir. podcast. Shout out to Horizon Bar sa San Luis, Batangas. Thank you very much. Yung mga owners, I will create an episode just for you, pero gusto ko magpasalamat na from this episode. Thank you very much for the warm welcome and accommodation do sa inyong bar sa San Luis, Batangas. 212 Tone Music Production kay Sir Chapogs Mendoza. Thank you very much also for the warm welcome, and also to the band After Call, Santi, and to my brother to Anthony and Reynold. Yan, thank you very much. Yun yung nakaraang pinuntahan natin together with Christian, long lost brother kay Christian, si Forsaken Dal. Gawa tayo ng episode for that. Shout out also to Ma'am Jeanette, no, and to the family of Sir June. Ayan, and to my wife, no, kay Cheryl. Lately nag-usap kami, naging parang super emotional to kung makikinig si Mrs. regarding this, kasi parang for the longest period after the time na yun nga, balikan ko yung reason ba't ako nag-podcast is for me to find ano ba to? Way para gumaling kung ano man yung pinagdadaanan ng nararamdaman natin. Kasi nalungkot din tayo ng sobra eh. Sobra tayo nalungkot, na-apektahan tayo ng gusto. So from that point, medyo hindi kami nag-uusap ng malalim ni Mrs. Ngayon, kahapon, sinimulan ko ulit na mag-open up sa kanya, and yun nga, medyo nanibago ang isa't isa kasi ngayon na lang ulit kami nagmalaliman ng usapan. Pero maganda naman yung intention bakit kami nag-usap, and happy ako ngayong sabihin na malaking tulong na nakakapagpagaan ulit ng damdamin, kasi may mga pagkakataon na yun nga, gusto na rin natin talagang bumitaw, no, pero naghahanap tayo ng mga support groups katulad nito na super thankful ako. And yun, nandyan sila, gumagaling na tayo, sumasaya na tayo. Yung podcast natin hindi na parang
parang ako lang, sa akin lang umiikot. Ngayon, parang ang saya na. Nabubuhay na ulit yung connections natin and unti-unti nang nagbabago yung mukha ng podcast na to. So talagang pinaghahandaan na natin yung season 2. Yun yung gusto kong sabihin. Dun sa season 2, napakalaki ng pagbabago. Napakarami ng mga magiging mga guest natin. Ngayon pa lang may mga nagsisignify na gustong mag-guest dito sa show. And may mga co-host na ako. Andyan na si Sir Rico as parang regular co-host na, si Noypi, si Jerbil, si JC. So hindi na lang to parang Paolo Diriven show. Isa na tong official podcast show na rin talaga. So sa season 2 yon may mga sponsors na nakakatuwa, hindi man financially no, pero nagtitiwala na sila na i-promote natin, i-co-promote natin yung kanilang mga products and mga stuff. And also, baka mag-out of studio experience din tayo. May mga offers sa atin na nagawin yung podcast outside the studio. So baka mag-norte tayo. May alok sa atin, sir. Diba? Sagot daw nila yung accommodation and one night stay sa Ilocos, Norte. No? So pag natuloy yun. Shout out to Northern Taste. No? May mga ganun tayong mga offer. Yung episode with Franco, baka gawin natin sa sukat naman. Mga ganun. Yes. And again, I'd like to make an offer, a possibility na we are not doing this just for our own benefit. This is also a service Correct. that we can offer to other clients. Correct. Like as you know, one of our regular clients, yung Aboitis. Yes. We can Shout do out Sir Roji. Sir Roji and the rest of si Miss Sam, Yeah, Miss all Sam. of them. We can offer this service to other clients as well. Correct. Kasi malapit na, meron kaming isang client, malapit na namin i-announce. We are doing a lot of work for the Mandaluyong City Government. Yon. So baka you might hear us one day being behind the voice and the Yes. social media platforms of Mandaluyong Mandaluyong. in support of our beloved mayor Yes. and our DRLG Secretary Benhar Abalos. Shout out to Sir Benhar and to the mayor of SEC. So yeah. again, if you appreciate our podcast, we can also help you create your own podcast for your company, for your group, and we will be most welcome to sit down with you and discuss this possibility and as a service and probably a business as well. Correct. So, yun na. And this coming August, thank you very much for the blessings. We will be in New World Hotel doing a production, a 3-day, 4-day production there. So, thank you very much for the blessings. Shout out to Miss April, Miss Moy, Miss Arjin, and to Sir LJ, and to Ma'am Cynthia for the opportunity. The Thank you. SCID group. Yes, of the Thank you for your Department of Science continued and support. Technology. Isa sila sa mga kasama natin in our 25-year journey and beyond. Correct. This coming Maraming August. salamat sa inyong lahat. Thank you. And to Direct June, Direk June, thank you very much Safe for travels. Thank you. for guesting. Talagang hindi ko rin alam kung paano ko siya haharangan kasi gusto na niya umalis kanina. Salamat dito sa ambush interview. Yun, thank you very much. So thank you very much, Salamat JC. po, Direk. Thank you very much, sir. JC, and happy birthday to your mother. Yes. At And next will be, baka next podcast natin, birthday celebration ko naman. uy, Kasi I'm syempre also malapit na. August Oo, celebrant August din na. ako. Pwede ba phone With- patch dito, Direk? Pwede. Oh, pwede. Ginawa na natin last time. Pagka- And also to Kuya Elmer. Kuya Elmer and is also, today, Paulo Alma din, Ayan, nasaan Direk, ka man. pagka nag-guess Happy ako birthday, doon, Paulo. English ang usapan English. natin. Yes, might. Magpa-practice ako nung Meron kang- diction ng Down Under. Ayan. Down Under. Yeah. basta si June wag lang papahuli na nasa down under siya. Habang nasa Down Under. Yan. Ayun, kailangan alam namin yung schedule mo. So, Paulo Alma din, birthday mo ngayon, mismong araw na to na nagpa-podcast Kami ni Kuya Elmer, magkakasunod kami. Yeah, Kuya Elmer and to Sir Rico, happy birthday. Mga August celebrants Mga natin. famous yan. Remember, Correct. FPJ, Is August also. August, Agamulak, madami yan, mga yan. Yun lang. Gary hindi B, ko alam.
Yan. Birthday pala ni... We are in Okay. good company. So I think that's it. Another 1 hours of listening to bakit rock and roll yung title ng show tapos ito daw yung pinag-uusapan. Kasi rock and roll nga kami. Yun na yun. Hindi na kailangan paliwanag pa. So maraming salamat. That's it. Thank you very much. This is Buhay Rock and Roll. Signing out. Signing out. Bye.